verse 5. Andiyan na po ba? So atin pong makikita ito sa English version po tayo sa NIV. Ang sabi po rito sa NIV, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Amen? Sa magandang balita, Biblia, balikan natin kanina. Ano sabi? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutiang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Puri na ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yung bukod manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord ngayong umaga. Dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, at taglay-taglay namin, Lord, ang inyong makapangyarihang proteksyon. Salamat, Lord, sa panibagong araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy namin maranasan ang iyong biyaya, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, dinadalangin namin, Lord, ang lugar na ito. O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siya patuloy na papagitna. In the power of Almighty name, Jesus. Aming prayer, Panginoon, anumang uri ng distraction sa lugar na ito, amin ito kinakas out, kinataboy namin ito sa pangalan ni Jesus. Ang dalangin namin ito, Panginoon, ang dalangin namin umaga, Lord, na inaangkin na po namin yung katagumpayan sa iyong gawain, Panginoon. Pag-inyong bang lingkod, Panginoon, nagagamitin mo muli ngayon. God, nawa o Diyos, ang katagumpayan sa gawain ito ay aming patuloy namin panghawakan. In the mighty name of Jesus. Muli, Lord, ito po yung aming prayer. In the Father, the Son, the Holy Spirit. And in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mara na po tayo mga kapo. So, good morning. Good morning. So, ngayon ay fourth week. Fourth week na tayo ng buwan ng August. So, 1 week na lang. Bye-bye, August. Bye-bye August na. So, hello September. So, yung ating buwan ng August, tinatalakay natin yung tema natin is yung gentleness or meekness. Sa ibang salin is meekness. So, balikan lang natin yung mensahe natin noong nakaraang unang linggo natin. Ang sabi po roon, blessed are they have gentleness or blessed are they have meekness. So, yung unang linggo natin, pinag-aralan natin no, mapalad ang mga tao, mapalad ka kung mayroon kang kainahunan. Amen? So, napag-aralan din doon na ang gentleness o meekness means submitting to God. So, nakita rin po natin doon, yung pangalawang punto natin, meekness means we let go our rights. And then yung pangatlong punto natin, nakita rin po natin yan, meekness means we share the truth with love and grace. And then yung pangapat nga at panghuli, meekness means we see strength in the patience with under control. So yun ang ating unang linggo, pinag-aralan natin noon. Ng pangalawang linggo, minensaya ito ni ating kapatid na si Kuya Jason. So ano sabi ng pangalawang linggo, nakatatagpuan natin sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 1 and 3. So sabi doon, walking with gentleness. Ito po yung pangalawang linggo natin ngayon. So through walking with gentleness, through sensitivity. And then yung pangalawang punto natin doon, through sympathy. And then yung panghuli nga, through spontaneity. So yun yung ating pinag-aralan noong second week. Walking with gentleness. Noong nakarang linggo, tinatalakay natin Kuya Rudy yung the strength of gentleness. Akala ko wala na akong i-mensahe kasi 8 punto po ito eh. So purihin ng Panginoon kasi di tayo naubusan ng i-mensahe. Amen? So ano po ron? Yung if they have a strength of gentleness, we have moderate speech. Okay? Tinatalakay ni Kuya doon. We have be gentle and as a leader. So nakita rin po natin dyan, be gentleness in the way of work. No? Sa pamagitan ng pagtrabaho, dapat makita mo rin mayroon kang kahinuhunan. Amen? And then, ng number 4, nakita rin po natin dyan yung slow act. Ibig sabihin doon, kailangan natin ng medyo may nahong kilos o mainin na kilos. Slow act. Yung hindi magaspang ang pagkikilos. Yon. So, yung panglima doon, we need to slow
answering. So, dapat malumanay yung ating pagsagot, matuto tayong may pag-alang siguro. Kung dapat magpo po tayo doon. So then, number 6, pinag-aralan din natin doon. So, part po ito ng strength of gentleness. Yung pang-anim doon, we need to become in your dealings. Pakagandang bliss yan. Napakagandang ano yan. So, ibig sabihin doon, maging kalmado ka, lalong-lalo na pag may mga transaksyon. Diba, ano ba, gusto mo, bilhin mo na to? Ano ba to? May mga ganun eh. Galit na pag makipag-deal. So, yung pang-7, ito, maganda ito. Let's be careful with laws. Importante rin po ito na sa ating mga Kristiyano na, okay, sa ating nakakilala na kay Lord, isa rin sa isa sa kapamaraanan ng gentleness is yung pananamit. Lalo-lalo na pag dito tayo sa church. And then yung pang-8 at pang-9, be ignorant of knowledge. So hindi dapat ipagyabang kung ano man mayroon ka ngayong kaalaman. Alam natin, kahirap lang sa atin, Lord. Today, our message ay matatagpuan natin sa Pilipos chapter 4, verse 5. Ang sabi po dyan, ipadama ninyo, sa magandang balita, ipadama ninyo ang inyong kabutihang loob dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen? Kaya ba natin yun? Inutos ito piniremind ito ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Ngayong umaga nito, mga kapatid, mga minamahal, lalong-lalo nanood sa online. Ipiniremind sa atin ni Lord na dapat ipadama natin yung kabutihang loob. Ipadama ninyo ang lahat ninyong kabutihang loob. So ano yung mga kabutihang loob natin? Marami tayong kabutihang loob. Maring hindi natin naipadama. Ito na yung pagkakataon. Ipadama natin ano yung mayroon tayo ngayong kabutihang loob. Hindi lahat ng nagbibigay ng pera ay mabuti ang loob mo. Kailangan mo nagbigay yun kasi baka may balik. Hello? Di lahat ng may kabutihang loob nagbibigay ng material na bagay. So, ibig sabihin, pag kabutihang loob, dapat kasama yung puso. Hello? Dapat kung magpadama tayo ng kabutihang loob, dapat kasama po yung puso. Hindi po tayo nag-antay o kaya dito dito nag-antay na anumang kapalit. Narin ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, ipadama mo na. So, paano natin may ipadama kung wala tayong kagalakan? Okay? So, sa Pilipos chapter 4, balikan natin yung Pilipos chapter 4. Iangat natin ng konti. Pinaremind din ni Apostle Paul, maging magalak kayong lagi sa Panginoon. Hello? Maging magalak kayong lagi sa Panginoon. Inulit ko, maging magalak. Hindi natin maranasan yung kahinuhunan o kabutihang loob kung wala tayong kagalakan sa Panginoon. Amen? Narima ba kayo? Amen. Pinala sa atin ni Lord ngayong umaga nito, mga kapatid, sa mga nanood sa online, na dapat lagi tayong magalak sa Panginoon upang yung kabutihang loob, upang yung kahinuhunan natin ay manatili sa atin. Kaya naman yung pamagat natin mensahe ngayon, pinamagatan ko itong gentleness in Christ likeness. Kaya ba natin yun? Ano sa Tagalog ito? Maging kahinuhunan. Maging kahinuhunan sa pakikipagbahagi kay Kristo. Pagkakahawi kay Kristo yan. Pagkakahawi kay Kristo. May kahinuhunan na pagkahawi kay Kristo. So, saan na natin yung kawikaan? Kawikaan, chapter 19, verse 11. So, siya sa mga supporting natin verse yan. Pinaramind sa atin, ang kahinuhunan ay nagpakilala ng katalinuhan. Amen? Ang pagpapatawad pagpatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So meaning, pag mayroon tayong kahinuhunan, hindi po nahinulugan na tayo ay isang parang duwag. Sabi pa word, parang may word na gano'n, excuse this word, duwag. Parang, duwag yan kasi hindi lumalaban. Ay, wala yan. Mayroon pa yan mayroon pang word na dyan ang bagbon, parang gano'n. So, hindi nangahulugan na pag tayo may naon, maging kalmado tayo, duwag na tayo. Nagpapakilala lang na ikaw ay mayroong katalinuhan. Sabihin mo sa iyong katabi, bright ka.
Right na. May katalinuhan tayo, mga kapatid. Kaya naman, dito sa ating pinag-aralan ngayon, gentleness in Christ-likeness, tingnan natin yung Mateo chapter 11, verse 29. Yung verse 28 kasi dyan, yung parang pasanin mo lang. Tingnan natin yung verse 29. Mateo chapter 11, verse 29. Pasanin ninyo ang aking mga pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang loob. Matagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sino daw si Lord? Tinuturo ko dito. Sino daw dito? Siya daw po ay magpakumbabang loob. Hindi lang siya magloob at siya pa rin ay maamo. So ano pa sa 1 Corinto? Sa 1 Corinto chapter 4 verse 21. Tingnan natin. Isa sa mga supporting verse natin sa gentleness in Christ likeness. 1 Corinto chapter 4 verse 21. So amen. Sabi diyan, ano bang gusto niyo? Pumunta akong may dalang ano bang gusto niyo? Okay, tanong po ito ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Pumunta ba akong may dalang pamalo o taglay ang diwa ng pag-ibig at kainahunan? Kung tayo kaya may bumisita sa atin. Okay, magtanong sa atin ng ganito. Anong mas gustong piliin nyo? Anong gustong pipiliin natin? May dalang pamalo o may taglay ng diwa ng pag-ibig at kainahunan? So, diwa ng pag-ibig, mas gustuhin natin yon. At may kainahunan. So, ngayon, gentleness in Christ-likeness. Yung ating unang punto natin ngayon, mga kapatid, because we have strength under control. Amen? So, hindi po tayo makaranas ng kainahunan kung wala tayong pagkukontrol sa ating sarili. Amen? Nakaranas na ba kayo ng gano'n na? Galit na galit ka na? Inis ka na pero hindi mo kayang magawa o hindi mo magawang magalit, hindi mo kayang mainis. Bakit? Nasa atin yung espiritu ng kainahunan. Amen? So sabi dyan, gentleness is in Christ likeness because we have strength under control. So may lakas tayo. Amen? May lakas tayo. Yung lakas natin, o kaya yung anumang mayroon tayo ngayon, under control po yan ni Lord. Kaya hindi ka basta-basta mainis, hindi ka basta-basta magalit. Naalala ko tuloy yung may isang kwento dyan eh. Yung galit na galit siya dahil naghihintay siya. Tapos yung kanyang paghihintay, siguro matagal na siguro, 2 oras na siguro nagkahintay. Di ba nakaranas na ng gano'n, naghihintay tayo tapos walang dumating? Nakaranas ba kayo ng gano'n? Tapos inis na inis ka na. Dami mo ng oras na naubos. Sa kakantay sa'yo. Wala na akong nagawa dahil naghihintay ako sa'yo. Pero tika muna, na-remind sa akin ni Lord yun eh. Mayroon ka palang ginagawa doon. Anong ginagawa mo? Naghihintay ka eh. Hello? May ginagawa tayo. Di ba tayo sabihin na, wala akong nagawa dahil sa paghihintay sa'yo. Pero tandaan natin mga kapatid, may ginagawa tayo. Naghihintay tayo eh. Kaya lang, nainis tayo, nagagalit na tayo, hindi natin naramdaman yung espiritu ng kainahunan. Ngayon, piniremind sa atin ni Lord na tayo ay may lakas, na mayroon tayong strength under control. So, hindi tayo basta-basta yes, okay lang. Kondisyon dumating, okay lang. Kung ano man ang kainatnan, praise God. Di ba? Nagpipray tayo. Hello? Nagdarasal tayo kay Lord. Matagal na tayo nagpipray kay Lord. Tapos, hanggang ngayon, di pa tinutugon ni Lord yung ating prayer. Hindi pa natin nakakamit. Pinuremind sa atin ni Lord ngayong umaga na meron tayong lakas. May lakas tayo may strength tayo under control. Hindi tayo basta-basta magagawi tayo. Hindi tayo basta-basta matitinag. Okay lang. Ang malaga, nagdarasal tayo. Amen? Ang malaga, mayroon tayong iniantay. Hindi man darating ngayong araw na ito, hindi man darating ngayong linggo na ito, hindi man darating ngayong buwan na ito. Darating yan bago matapos ang taon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon.
Ang sabi po dyan sa Kawikaan, chapter 19, verse 12. Okay? Kawikaan, chapter 19, verse 12. Okay. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ito po yon. Ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog ng halaman. So kung ikaw ay galit na galit, o para ka palang leon nun. Nakaranas na ba kayo gano'n na parang hindi mo na makita yung sarili mo sa sobrang galit mo? But salamat kay Lord. Salamat sa araw na ito. Piniremind sa atin na if you and I, we have a gentleness in Christ-likeness, mayroon tayong lakas, may control. Hello? Gentleness is not a weakness. Hindi po kahinaan ang kahinahunan. Okay? Ang kahinahunan ay hindi po kahinaan ng isang tao. But sa halip, okay? Sa halip, ito yung magamit mo, but rather restraint, use with compassion and restraint. Ibig sabihin doon, magagamit sa halip, ang lakas na ito, magagamit mo to sa pakikiramay at saka pagpipigil. Minsan, sa sobrang galit na natin, hindi natin kaya pigilin yung sarili. Kahit sino na, wala nang makakaawat. Nakaranas ba ganon? Walang makakaawat sa atin. Yung kainahunan natin, wala na. Pero ngayon, pinaramayan sa atin ni Lord na mayroon tayong espiritu ng kainahunan. Hindi tayo basta-basta maiinis o magagalit. Pangalawang punto po natin ngayon, gentleness in Christ-likeness. We bring restoring and healing. Okay? Nagdadala ito ng panunumbalik at paggagaling. Sino ito may sakit? Or kagalingan? So pinaramayan sa atin ni Lord na kung tayo'y meron tayong kahinuunan, nakahawig ni Kristo, okay, Tagalogin natin, mayroon tayong kahinuunan na hindi lang kahawig, talagang, kawangis ba? Parang gano'n na. Ando na kay Kristo, hindi, tayo rin po yung nagdadala ng panumbalik. Nagdala tayo ng panumbalik sa anumang mga sakit. Maraming mga sakit sa atin dito. So piniramayan sa atin ni Lord ngayong umaga ito na kung ikaw at ako ay mayroong kainuunan ng paghawig kay Kristo, gentle words and action can be healing. So ibig sabihin doon, kung mayroon kang ginawang aksyon, okay? Kung ikaw ay mayroong ginawang aksyon, nagbibigay ito ng kagalingan. Sa anong pamaraan? Minsan, sa pagtapik. Hello? Kay Rudy nakarang linggo, sa pananalita. Nangibit si ba yun? In the way of thoughts, minsan, ikaw ay nagpapanumbalik o kaya napapasigla ng may mga nanghihina o kaya may mga karamdaman. Minsan, sa ating kainahunan, di ba, minsan din, pag sinutong minsan madaling madala kung galit kung nagagalit yung isa, parang madadala ka ng espiritu ng galit din. Pero pag yung isa mahinahon, yung isang mahinahon, madali ka rin, okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Ay, salamat. Salamat sa Panginoon. Ay, nakalmado ka na. Naibsan ka na ng galit mo. Di ba may mga ganun tayo? Tingnan natin yung 1. Sa 1 chapter 6. John chapter 6 verse 2. Tingnan natin dyan. Ang sabi po ng 1 chapter 6 verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa may mga sakit. So si Lord nakita ng mga, siguro, ng mga nakikiusyo o nakikipanood na ang ating Panginoon nagpapagaling. Tayo rin, may espiritu tayo itong pagpapagaling. Amen? Nalala mo yung natin? Yung ating pinagdaraos na prophetic seminar. So yung prophetic seminar, doon ko na-experience na kaya pa rin natin mag-prophesize kung nasa iyo yung espiritu. Kaya kung wala yung espiritu sa atin, wala yung espiritu ng kinahunan,
Hindi natin magagawa yung magpapagaling tayo na may karamdaman. So, pinaremind lang sa atin ni Lord ito na yung bilang isang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mananampalataya, dapat meron tayong espiritu ng kainahunan. So, yung ating pangatlong punto natin ngayon, mga kapatid, gentleness in Christ-likeness, we have humility and respect. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, respect. Parang walang ka-respect-respect ha. Respect. So nakita natin dyan sa ating pangatlong punto na mayroon tayong, okay, minsan, hindi natin nagagawa ito eh. Yung, alam mo yung pride, hindi mo kayang ibaba mo yung sarili mo. Hello? Hindi natin kaya magpakumbaba. Kasi iniisip mo, ba, ako yata ano rito. Ba't ako pang mali? May mga ganun eh. Ba't ako pang magpakumbaba? Ngayon mga kapatid, niremind sa atin ni Lord sa mga nanonood sa online na dapat matutunan natin. Kung nasa atin yung espiritu ng kainahunan, dapat marunong ka rin magpakumbaba at magrespeto. Sa ating pagpakumbaba, as a humility, nagkaroon ka ng respeto sa Kanya. Okay? Dahil nagpakumbaba ka, ganito lang yan, nagpapakumbaba ka, ibig sabihin, nirespeto mo siya. Dahil nagpakumbaba ka, nirespeto ka rin niya. Vice versa lang po yun. Nagets mo ba natin yun, mga kapatid? So, tingnan natin yung awit. Sa awit, chapter 18, verse 27. Awit, chapter 18, verse 27. So, sabi po dyan, awit 18. Psalm, okay? Sa awit na lang. Ang magpakumbaba ay ililigtas mo. Amen? I like this verse. Ngunit, iyong binabagsak ang mga palalo. Excuse me. So, ibig sabihin dyan, kung tayo ay magpakumbaba, iniligtas tayo ni Lord. Hindi tayo basta mapapahama. Di ba nakaranas ka ng ganon? Yung umiiwas sa gulo? Di ba siya yung siya yung hindi napapahama? Iniligtas ka ng, hindi nangahulugan na duwag ka. Hindi nangahulugan na wala kang tapang. Matapang ka din eh. Kung may galit lang, may galit ka din eh. Kung may ano lang din eh. Kung may tikas ka rin. Kaya lang, nagpakumbaba ka, kaya yun, naranasan mo ngayon, iniligtas ka lang ni Lord. Iniiwas lang tayo sa kapahamakan. Okay, ano pa? Sa awit 25. Awit chapter 25, verse 8. Ano sabi diyan? Verse 8 po tayo, 25. Sabi diyan, si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya tayo sa makasalanan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Parang hindi ano yun, 28. 28. Oo, tama. Pero iba yan. Di natin yung Kawikaan. Talong tayo sa Kawikaan, chapter 16, verse 19. Bakanto. Kawikaan, chapter 16. 19. Kawikaan, chapter 16, verse 19. Higit na mabuti ang magpakumbaba kaysa kahit na mahirap. Hello? Siguro naman lahat naman tayo mahirap eh. Ano daw po? Higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap. Kaysa makihati sa yaman na mapagmataas. Ibig sabihin doon, mapalad ang mahirap na magpakumbaba. Mayroong marunong magpakumbaba. Amen? Di ba sa iba, nakarinig ka ba ng gano'n na sinasabi, mahirap na ngayon pero hindi pa rin marunong magpakumbaba. Siya pa yung matapang. Siya na ngayong mali. Pero hindi pa siya marunong magpakumbaba. So tingnan pa natin yon sa Kawikaan chapter 29, verse 23. Isa sa mga supporting verse natin, sa humility and respect. Sabi po diyan, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan. Ngunit, ang magpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Piniremind ito sa atin ni Lord ngayong araw nito na kung magpakumbaba tayo, ano daw po, ano matatamo natin? Karangalan.
mayroon tayong maiiwan na ligasiya. Lilisan man natin ang mundong ito, pag may makapagsabi, ay yung tao na yan. Hindi siya, matapang yun eh. Parang ganon. Matapang siya, pero kaya niyang umiwas sa gulo. Marunong siyang magpakumbaba. Pinaremind sa atin, sa tahanan natin. Okay, sa mga nanonood sa online. Siguro naman may mga tahanan kayo dyan. So sa tahanan, dapat may isang magpakumbaba. Ano daw po matatamo natin? Yung karangalan. Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor. So, pag tayo ay mayroong magpakumbaba, hindi lang yung matatamo mo yung karangalan, yung pagpapala, sunod-sunod yan. Amen? Amen. So sabi diyan, gentleness, humility and respect. Gentleness involves humility, recognizing the value and dignity of others. So recognize mo yung kanyang anong mayroon siya? Anong mayroon siyang halaga? At yung mayroon siyang dignidad. So hindi po ito basyan lang ng ano. Ibig sabihin doon, pag ikaw ay magpakumbaba, ni-recognize mo na may halaga tong tao nito. Hindi ka pala patol. Hindi mo siya pinapatulan dahil ang taong ito ay mas malaga sa'yo. Minsan kasi ganun eh. Yung mga matatanda pa, minsan, ang matatanda pa, ang ginagawang para bang, sa madaling salita yung pang pinapatulan. Hindi nila nakita, hindi nila recognize yung kanilang value. Ano ba sila? Di ba mas matanda sa iyan? Una lang natin, hindi man siguro mayaman yan, pero sila ay may halaga. Kasi mas edad sa iyan. Pangalawa, mayroon silang dignidad. Okay, ano pa? Even when there are disagreement. Ibig sabihin nung kahit hindi man ikaw sumasang-ayon sa kanya, okay, naranasan mo ba yung gano'n na, hindi tama yung kanyang, halimbawa, nagkaroon ka ng paliwanagan. Okay? Nagkaroon ka ng paliwanagan. Pero alam mo, okay, naranasan niyo ba ng gano'n? Nakaranas pa kayo ng gano'n na, alam mo, mali siya eh. Kasi hindi nga tama sa kanya. Pero ngayon, kasi disagreement nga eh. Ngayon, dahil meron kang espiritu ng kainahunan, ikaw na lang mismo. Hello? Nag-gets ba yun? Matutunan mo ngayon, okay. Hindi naman, kasi ikaw na tama. Sige, ikaw na tama, ikaw na tama. Ikaw na tama. Ay, hindi po yung kapamaraanan ng kainahunan yun. Sabi, sige po, mari ko po yung tama. Okay, ikaw na. Lalaylo ka na. Amen? So, panguli at pang-apat. Okay, kapit sa mga kamay. Malapit na tayo. Kapit lang. So, gentleness in Christ-likeness. Pang-apat ang panguli, we should have forgiveness and compassion. Kaya nating magpapatawad at may pakikiramay. Hindi po yung nagpapatawad, alam ko tuloy yung kwento niyan. Papatawad kita tapos ayaw kitang makita. Narinig ko na yon. So, ibig sabihin doon, pag mayroon kang kainahunan, kaya mo rin magpapatawad. Amen. Hello? Nakapagpatawad ba kayo pag kayo galit? So, ibig sabihin doon, dapat yung espiritu ng kainahunan na sa atin muna, mas madaling magpatawad. Hindi natin kaya magpatawad kung punong-puno tayo ng galit. Ibig sabihin doon, i-cash out mo natin, i-release natin yan. Hindi mo kaya makikiramay. Hindi ka na kaya not only makikiramay ka dahil may patay. Ibig sabihin makadalamati ka sa kanya dahil mayroon siyang pinagdadaanan. Hindi naman lahat ng nakikiramay ka dahil namatayan sila eh. Kung baka nandoon ka, malam mo, may problema siya, may suliranan siya, nandoon ka, nakikigamay ka sa kanya. Kung naman sige, may problema ka pala yan, ako bahala dyan. Naman, ganun din naman. Di mo ito maganda yung ganun. Ibig lang sabihin doon, yung pakikiramay doon, yun, nagbigay ka ng comfort. So sa Kawikaan, chapter 17. Kawikaan, chapter 17, verse 9. Ano po sabi dyan? Kawikaan, chapter 17, sa magandang balita yan. Ang papatawad sa kapwa, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Ngunit,
Ang pagkakalat ng kahiyan ay sumisira sa pagkakaibigan. Di na kayang magpapatawad dahil sinisiraan ako niyan eh. Sumisira sa aking pagkatao yan eh. Pag yan makita ko, nagbabanta pa. Pag makita ko yan, anong tawag nun? Dila lang yata ang walang sugat. Parang ganun, nagbabanta pa. Pero ang papatawad daw po, ano na po? Nagpapasarap ng samahan. Sa sambahayan, sa mga tahanan. Pag isa dyan di marunong papatawad, hindi masarap ang samahan. Hello? Laging maalat. Salamat tayo sa ulam natin mamaya kasi kanina daw matabang. So buti na lang, natikman ni Ate Pe. Sabi ni Ate Pe, matabang yung ulam. So salamat sa Panginoon dahil natikman niya, dala-dala ko pa sa narito. So pinaremind sa atin ni Lord na yung pagpatawad po ay hindi yun kaduwagan. Maring hindi yan, parang sinasabi mo, kailan ko nagpatawad yan? Kasi ganito eh. Gaganti rin ako niyan. Pinatawag ko siya ngayon. Nag-aantay ka lang, parang mayroon kang motivasyon o kaya wrong motive ka lang. Kaya ko siya pinatawad. Basta. Pero pinaremind sa atin ni Lord, ang pagpatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Sa Episo, chapter 4, verse 32. Episo chapter 4, verse 32. Tingnan natin yan. Ano yung sunod dyan? Sabi po dyan, sa halip maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad ninyo sa Diyos. Tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ano na po? Maging mabait, maging maawain, magpatawad sa isa't isa. Ano pa? Colossus chapter 3 verse 13. Sabi po dyan ng Colossus chapter 3 verse 13, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Okay, parang lang yan. Sa episo lang yan. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Okay? Magpatawad kayo gaya ng papatawad sa inyo ng Panginoon. Ano raw po? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kaya lang, hindi mo kayang magpasensya kasi yun na nga eh. Nangyari na nga, ginawa na nga sa'yo. So hindi mo maranasan yung espiritu ng kahinaunan. Maranasan mo yung espiritu ng kahinaunan. Pag nagawa mo ito, magpasensya ka, magpatawad ka, ano mang inanakit mo, kanino man, kaya mo siyang i-release, kaya mo siyang patawarin. So piniremind sa atin ng Panginoon, being a gentleman's offering grace. So, pag nagpapatawad ka, nag-release ka ng biyaya. Amen. Amen? And then nirelease mo, tsak. Di ba, pag may kasabihan dyan sa mga Tagalog eh. Pag nagtatanim ka ng masama, ano anihin? Sama.